siya, underground. Ayan. Wangid man sa'yo, no? CR. Ano na yan, ah? A few moments later. Hi guys! For today's vlog ay itutur ko pala kayo dito sa aming parola, lalo na doon sa aking mga bagong followers na hindi pa nakakita. Good timing nga ito ang pagpunta namin dito kasi yung bundok ay malinis. Usap-usap pala muna kami dito na kung saan kami pwedeng dumaan kasi mayroon dito dalawa na pwedeng daanan. Iniisip ko kasi ang Daddy Apam na kung kaya niya ba ditong umakyat kasi medyo matarik ang pala itong daanan na nandito. Nag-fordago na din dito ang Daddy Apam kasi kaya naman daw niyang umakyat sa ganito kataas. Pero parang ako nga ata ditong hindi makakaakyat kasi sa sobrang taas at yung aking sleeper ay sobrang napakadulas. Mas iba nga ang energy ng mga bata kaysa mga matatanda kasi yung ibang mga bata ay nandun na sa taas. Di pa nga nakarating ito ang aking afam, ayan, basang-basa na sa pawis. Medyo mahirap nga pala dito umakyat sa aming dinaanan kaysa doon sa isang daanan. Doon kasi ay pwede kang sumakay ng motorbike papunta sa taas at hindi gaano kataas. Yun nga lang, pag nilakad mo ay medyo malayo, hindi kagaya dito na maiksi lang yung lalakarin mo at makakarating ka na dito sa taas. Sa sobrang hirap umakyat ay ito, hinubad ko pala dito yung aking sleeper kasi sobrang napakadulas. Tuwang-tuwa talaga ako dahil nakaya kong akyatin dahil noon ay hindi ko talaga kaya itong akyatin. Simentado na din dito ang kalsada papunta doon sa may Parola. Kasama pala naming isa dito na si Kim Kim ay ito ay first time niya pala dito sa Parola. At ang aking afam ay pangalawang bisis niya pa lang pero yung aming kana ay first time makaakyat dito. May tinuturo nga dito si Toto sa kanya pero hindi ko alam kung anong tinuturo. Ayun, tumakbo na lang sila. Medyo mahaba-haba nga din pala itong lalakarin mula doon sa may entrance bago ka dito makarating mismo sa may Parola. Para sa aking mga bagong followers, ito palayo ang aming Parola. Ito yung aming pinagmamalaki dito sa island. Isa dito sa pinakamalaking Parola dito sa Pinas. Kaya dinadayo talaga ito ng mga turista. Kahit hindi ka pa nakaakyat doon mismo sa taas at dito ka pa lang sa baba ay makikita mo na dito yung buong isla at sobrang napakaganda ng view. Sobrang napakatagal na pala nito ng Parola. Bali nasa 129 years na siya at ito ay sa kapanahunan pa ng mga Hapon. Para sa karagdagang detalye dito sa aming Parola ay pwede pong i-search nyo na lang. Charis. Mayroon din ditong nagbabantay at yung mga naglilinis din pala dito ay ang pagkaalam ko ay mga taga-barangay. Dahil sa sobrang tagal na ng panahon, wala nga akong may nakitang picture kung anong itsura nito nung bago pa lang. Lahat ng makikita mo mga picture o di kaya ng video ay lahat ay ganito na. Kaya yung area na to hindi ko alam kung ano yan ito noon or baka ito ay isang room. Pero dito, ito yung napakalaking terrace nila at ang ganda talaga dito tumambay kasi makikita mo talaga dito yung sunset. Kahit saang angulo ka nga dito magpa-picture ay ang ganda talaga kasi napaka-instagrammable. Tinawag ko talaga dito ang aking afam at ito nga nagpa-picture na kami dito. Bali nakapalibot pala itong terrace at pwede ka ditong umikot sa buong building. Kung iisipin mo lang ito ang Parola kung ito ay bago pa ay sobrang napakaganda talaga nito. Lalo na pagdating mo dito sa may likuran kasi nandito na din yung tower at ang entrance papunta doon sa taas. Hinintay nga pala muna namin yung susi bago kami makaakyat doon sa taas kasi ngayon ay nakapadlock na. Yun nga ang sabi nila ay may entrance na bago umakyat doon sa taas. Mas lalo kasi maganda kung ma-experience mong umakyat doon sa taas kasi sobrang napakataas at doon mo talaga makikita yung sobrang napakaganda ng view. Dahil hindi pa naman dumating yung susi ay ito, iikot pala muna ako dito sa kabila at ito nga yung una ko napuntahan, siguro noon ito ay isang room din. Kung i-imaginein mo lang siguro yun noon, yung mga nakatira dito, ang sarap siguro ng gising nila na ganito ang kanilang view. Umiilaw din pala itong mga mari sa gabi ang Parola kasi ito yung palatandaan ng mga barko pag sila ay dumadaan dito sa island. Ang sarap nga dito mga mari mag-imagine kung ito ay isang mansion mo na nandito sa taas ng bundok. Na araw-araw mo makikita na ganito yung view at makikita mo araw-araw din yung sunset. At sa area dito, ito siguro noon ang kanilang living room. Hindi ko nga alam kung anong merong bubong pala sila dito kasi lahat ng mga pictures na nakikita ko ay walang bubong. Dito naman sa area na to ay hindi ko alam kung anong meron dito. Or siguro dito nakalagay yung kanilang mga electricity. Dito sa area na to ay nakakapagtaka kung ano ba ito or isang balon or di kaya kuweba. Ano siya, underground. Ayan. Pwede siguro mapanahogan, no? Hindi ko nga alam kung mayroon ba dito nag-try na bumaba sa ilalim. Kasi yung sa kabila ay ganun din. Lahat na nasa ilalim ay mga basura na lang. Ano nga ako dito sa aking pinsan kung mayroon ba dito nag-try na bumaba. Parang nakaka-intriga kasi kung ano ba talaga meron sa baba. At yung area naman yun, siguro yun ang kanilang toilet. Wangid man sa'yo, no? CR. Tapos dito, yung mga kitchen ata nila. Kitchen. Tabi-tabi. Oo. Dito siguro yung mga kapanahon, ay mga kusina ng kapanahonan. Ay, ano to? Ano na yan, ah? Ay, meron naman ito. 49. Grabe guys, tingnan nyo naman, oh. Grabe. Hindi ko alam kung ano to.
Dumating na, kaya pwede tayo umakyat. Tari! Tayo daw kayo umakyat, ako lang mag-isa. Sino lang ara sa ibabaw? Dito. Pwede dito, pwede si Maka. Dito, bawal ang bata. Wow. Ilang ka steps is si Babian? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Pero ka delikado, naging man ba okay no? Ano naging man siya? Oh my God guys, nakakatakot na siya. Agoy, oh agoy. 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, Uy, napangipit na sa yan, no? 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55. It's 55 steps. 55 steps. Tapos ito, sasakay pa ulit. Ako na yung Pero kalahad mo niya siya sa kaan niya, no? Wow! Oh my God. Hindi ka ginabag ano ha? Oh my God. Ay, ako na, gusto mo? Oh my God. Wow. Dali lang ko. Guys, parang buwis buhay ito bago ka makakit sa taas. Grabe. Pero tingnan mo naman ang view. Grabe, ang ganda. Wow. Hi, Daddy! Hi! Hi! Tapos dito naman, ayun makikita yung Rojas. Stansya. Gigante. Hey! Hep, hep! Very good! Katapos nga mag-enjoy ng view ay ito naman ang pinakamahirap, ang bumaba. Ito na pinakamahirap kapag bumaba. Diyos ko. Oh, Diyos ko, Lord. Oh my God, success. Ay. Lagi sa trabanda. So yun na yun yung aking experience pag akyat sa taas at pagkababa ko nga dito ay ito nagpa-picture pala kami dito tatlo ng aking afam at ang aking kana. At nagpicture na din dito ang aking makasama bago kami bababa. Hindi pala kami dito mga mari nakabayad ng entrance kasi yung kanilang logbook ay nakalimutan at hindi nadala at yun nga hindi na kami pinabayad. Dito na din pala kami dumaan sa isang daan na hindi mahirap daanan. Medyo malayo nga itong lakarin namin dito sa kabila ay okay lang naman kasi hindi mahirap talaga bumaba. Bago pala kami babalik sa aming bahay ay dadaan pala muna kami dito sa bahay ng isa kong kapatid. At unang nga ditong dumating ang Daddy Afam at ang aking kana. Sumunod din ito ang aming makasama. Ang ingay nga nila pero masayang kasama. Dito na nga kami sa bahay ng aking kuya at yung aking mga kasama ay uminom nga muna sila ng tubig. Kwentuhan lang kami dito ng konti at pagkatapos ay umuwi na din kami. Hanggang dito na lang. Salamat sa panonood. See you on my next vlog.